Isang malaking event po ang nilalaroan ngayon ni Grandmaster Wasiso together with Magnus Carlsen at other strong players sa buong mundo, no? Ito po yung Champion Chess Tour Julius Baer Cup 2024. So, marami pong division ito eh. Ngayon, sa main event o Division 1, naghihintay po doon si MBL Aleresa. Kasi sila po yung first and second nung nakaraan sa Division 1. Tinalo nila si Magnus eh. Tapos si Grishuk dahil nag-champion sa Division 2. So, tatlo na po yun. Ngayon, nasa round number 2 na po ng Division 1 placement. May 10 player na lang nalalabi. Kasama po dyan sila Magnus, sila Nepo, sila Aronian, si Wasliso, si Pedosip, si Arjun Erikaisi, si Letwan Min, si Bidit Kurati, at si Oparin, pati si Lebon Aronian. Ayun, yun po yung 10 eh. Ngayon, nagkapilian po yan eh. Si Wesley po, naging last pick po siya. Kasi yung position niya siya yung natire. So, nabagsak po siya kay Arjun Erigaisi. At ayan na nga, magkalaban po sila. Ang time control niyan, 10 plus 2. Unahan maka 2.5, apat na laban. Ano ang nangyari? Mag-qualify kaya sa Division 1 or main event si Wesley? Tingnan po natin ha. Game number 1. Ano nangyari? Puti po si Arjun, nag-knight F3, D5 ang tinira ni West, E3 lang, knight F6, nag-C4, naging English, sabay E3 lang si Westlo. Nag-develop, knight C3, bishop E7, develop, parang Katalan, no? Pero E3, hindi po G3. Tapos wala pang D4. Anyway, nag-B3, queens, Indian attack. So, ang ginawa, nag-castling, bishop B2 na, and then si D5 ni Wesley. Pagka C5, kinapture, tinex, and then nag-rook lang po sa C1 si Arjun Erigaisi na tinirahan ng D4. Ayan. Bago pa siya makapag D4, inunahan na. Pagka D4, nag-knight lang po sa A4 na kung saan, linya pa rin yan. Inaatake po ito na kinapture ni West yung E3. Binawi po ng pawn sa may F na nobility na. Kasi ang ginawa before ito eh. Pero yan ay novelty na sinagot ni Wesley ng B6 para depensahan yung C5. Tumira naman po ng Bishop B5 develop lang. Medyo na-weirdohan ako doon. Pero siguro pine-prevent ba ito? O ayaw ipaganon? Kasi ayaw niya paggalawin yung kabayo eh. Dahil may ganito. Tapos makukulong ata. Something like that, no? Anyway, tinira ni Wesley. Nag-Bishop A6 eh. Hinamon, kinapture lang po yan, binawi po yan ng kabayo, and then nag-castling. Pagka-castling, nag-knight B4 lang si West. So, ang ganda po ng threat ng kabayo, pwede doon, pwede dito. So, ang ginawa po ni Arjun, nag-knight E5 na kung saan mali daw. Kasi po, tinirahan lang yan ng knight doon. Ano ngayon, pwede namang capturein lang yan. Pag kinapture pala, hindi maganda. Kasi queen takes. So, may threat ka dito, may threat pa rin dito. Naku, napakalakas po. No, napakalakas po nun. Example lang, itulak. So, magna-knight D3. Punta dito para madepensahan. Tirahan ka lang doon ng B5 eh. Tapos, pagka-atras mo, tirahan ka lang ng Queen E6. Ayun ang mga pressure na binibigay. Matindi, no? Lamang daw po dyan si Wesley. Kaya, hindi yun yung ginawa eh. Ang ginawa, mas matindi. Nabaliw ako. Nag-sacrifice. Grabe ah. Libre. Siyempre, kinapture. Tinakes. Kinapture. And then, nag-A3 bigla. Pagka A3, pumasok na yung kabayo. Di nagpa-one piece down lang, no? Kaso, pagkatira po ng knight D3, chumik yan eh. Yan pala yung idea ng knight F7 sacrifice, no? Bakit? Kasi nandito yung king, na-check po siya. Ngayon, pag pumunta ka dito sa ligtas na lugar, dinipensahan mo to, may queen D5, ayan o. Bagsak yung kabayo. Kaya napilitan king move. Ayan. At pagka king move, nag-rook F1, nag-bishop naman. Okay. Ngayon, ang tanong, ilan ba ang compensation? Nagpakain po ng isang pyesa. Ang sagot, hindi. Lamang daw po si Wesley. Yun nga lang kasi nagtatagilid po yung kanyang ang kanyang king. So dito po ang ginawa po ni Arjun, nag-bishop lang doon sa may A1. No, bakit? Kasi inaatake. Ngayon, ba't hindi nila kinapture? Pag tinex mo kasi knight takes, wala eh. Kahit kainin mo to, kiking movean ka lang. Isang piyesang malinis. No? Kaya hindi ginanon, nag-maintain ng pressure. At tinira ni Wesley, nag-H6 para hindi matakes. Ngayon, pagka H6, nag-Knight C3 na kung saan mali daw, kailangan yan para ma-develop siguro para dito, gagamitin sana at kung titingnan niyo po yung oras, no? Dikit po yung oras. Pero one piece up si Wesley. Anong nangyari?
bigla pong nagkamali si Wesley So dito. Tumira po siya ng knight to e5. Mali. Ang tamang tira, since lamang ka na, sabi ng engine, ipalit mo na sir. Queen to queen. Queen to queen. Nag-alangan siguro siya dito. Pero pag na ganyan, saka ka mag knight e5. O, ano kaya malaking diferensya nyo? No? Ito po malaking diferensya. Ibalik natin doon. Okay? Dahil po umatras po siya agad, nagkaroon ng knight d5. May pressure dito na hindi basta-basta maiwanan ng queen e8 ngayon. No? Kasi pag nag-queen e8 ka, may knight takes. Eh ano ngayon coach, pwede naman kainin, may queen takes e5. Ayun ang mangyayari. No? Ibalik ko lang din. No? Eh coach, bakit hindi na lang muna ito kainin? Eh babawin na ka. Kaya mali ang tiradang yun dahil sa knight d5 nga daw. Ngayon, pagka knight d5, napilitan si West mag knight f7. Umatras na lang. Pagka-atras, nag-e4 lang. Ang mga tema siguro, possible ganun later on, no? Na sinagot ng Queen E8. At ito po ay equal daw kahit lamang ng piyesa si Wesley. Ang problema ni Wesley, tingnan niyo po yung kanyang time, 1 minuto na lang. Ngayon, bakit po ito equal? Kasi may tiradang hindi nakita si Arjun. Ito po yung bishop takes f6. Ha? Paano equal yan? Eh, pagka takes, knight takes, capture, rook takes f6. Eh, di ba one piece up pa rin? Yes, one piece up, pero ang hirap makagalaw. Nakapin eh, tapos may tikim pa dito eh. So, one piece up ka, pero yung isang kabayo, may kapalit na 30 po, no? May mahati lagi, no? So, equal lang daw. Kaso, ang ginawa ni Arjun, iba eh. Siya po ay nag-queen f5 na mali. Dahil, pwede nang capturein yung bishop. Kasi depensado na to eh. Kaya nga kailangan ng queen e8 eh. So, ibig sabihin, pagka-capture sa bishop, pag binawi po yan ng simple, eh, di lamang ng pyesa. Gaganito ka na lang, oh. Ayun, oh, may hamon doon, may palit-palit. Easy win. Kasi ang kapalit po ng pyesa, isang pawn lang eh. Pero ang tinira ni Arjun, iba pala. Ito pala, oh. Knight C7. Atakado muna Reyna sa Torre. Dito makbo po yan. Ngayon, pag kinapture ito, aba, kahit chumek ka na lang na ganun, tapos ganito. O, tatlong minor pieces laban po sa rook at isang kabayo. So, lamang po yun parang 2 pieces for a rook eh. Winning yun for the side of Wesley. Anyway, bumalik yung kabayo. Inaasar yung Reyna. Kasi nga, pag pumunta ka sa ibang square, mati ka dito. Persado ka dito. Eh, bumalik. Gumanon, bumalik, and then nag-bishop d4 si Wesley. Okay, sinay muna with a check. Tumakbo. At ito po yung nakakabigla dito. Itong posisyon na ito, eh, lamang or winning for the side of Wesley. Coach, paano naging winning yan? Eh, inaatake yung Reyna pa rin eh. Di ba Queen E8 lang square? Eh, di magna-Knight C7. O, pagka Knight C7 at takado Reyna, di ba Queen E7 lang square? Eh, di magna-Knight D5. Eh, di ba tabla? Yes, pag ganyan ang ginawa mo. At ang ginawa nga ni Wesley ay ganyan. O, nagpaulit-ulit na uwi sa tabla. Pero alam nyo ba, may tira dito na panalo na si Wes. Meron. Wala kasing oras eh, na time pressure siguro. Simpleng G6 lang. Hanep na yan, oh. Panalo na. One piece up yan eh. Coach, anong ginagawa niya? Pag kinain mo rin, nakakainin mo din ito. Pag tumakbo yan somewhere over the rainbow, let's say, nag-stay lang dito, oh. Stay lang tayo dyan, dito ka naman. Taki na, may depensa na. Coach, pag kinapture to, di ba takes? Tapos pagka-capture dito with a check, takbo ka lang. O, di ba okay pa rin yan? Eh, pag kinapture mo to, kain one piece o 2 pieces. Balik natin dun. Coach, pagka G6, eh paano pag tinix lang to? Yun pa rin, knight E5. Oh, pag kinapture, coach, takes lang, capture, king move, 1 piece up. Grabe ka winning. May iba pa bang tira pagka G6? Ano pa pwede niya gawin? Hanap pa tayo. Wala na eh. Ito na siguro yung pinaka-isa pa. Kaso pag ganyan, Queen E8 lang daw. O, pagka Queen E8, tumakbo ulit dito, eh tabla pa rin. Hindi, kasi may Bishop E5 na. Ay, coach, diyan ka nagkakamali. May capture check eh. King move lang. Kahit saan. Dito siguro. Ayan o.
Kining mo man lang, nakahang ito, nakahang yung reyna. Siguro gaganito ka pa, check, G5 lang. O, nakahang ito, nakahang yung reyna. Lamang dalawang pyesa ha. Grabe no. Pag sumabay, wala na, dalawang pyesa yan. Grabe no. Na-miss si Wesley so yun. Na-miss si Wesley, sayang yung chance niyang manalo dito. Anyway, may tatlong laro pa. Anong nangyari game number 2? Ubos si Wesley So. Paano siya natalo dito? Mabilis ko lang ipapakita. No, kasi very equal lang po yung naging laban. Ayan no. Actually, gusto ko pa nga yung position ni Wesley. Ang pangit po ng pawn structure ng itim dito eh. Ayan, pero dito po, ayan, equal lang daw yan. Nagkapalit-palit. Ayan, nagkapalit-palit yan eh. Tapos lumakas yung knight ni Arjun Erigaisi. Parang bad bishop kasi ayan, lumakas yung knight, pinalit dito. Lamang pa nga si Wesley. Ang ititira lang daw ni Wesley dito, rook F1 no. Lamang daw po ito eh. Kaso nag-queen G2. Nag-queen H6, lamang pa rin. O dito, kailangan daw mag-queen dito, bumalik ka. Ihamunin mo yung reyna. No? Hamunin mo yung reyna, kaso nag-B4. Na tinirahan ng rook F7, maganda. Para sa rook F7, may ganito. Nako po. May ganon. O nag-C5. Nako, lalo na pong nangisay. Kasi dito daw, equal lang, queen dito ka pa rin. Queen dito. Para saan ba kasi yung queen dito? Para maalangan yung reyna na yan. Okay? Ang gagawin kasi, eto na eh. So, pag kinapture mo yung reyna, may threat na gano'n. Ngayon, pag ganito nangyari, pwede ka makapag F4. Oh, ano pinagkaiba niyan, coach? Di ba kakainin lang yan? May bishop F3. Oh, relax lang. So, nabuksan lang, pupunta ka dito later on, depensado daw yan. Pwede ka na mag-create ng pass pawn. Kaso nga, ang tinira is C5. Pag rook G7 tuloy, napaking mood dun eh. Bakit po hindi pwede dito? Ayan, unang-una hindi na po pwede dun kasi capture mati sa ilalim ah. Bakit hindi pwede dito? May queen H4. Ito yung threat to. Didepensahan. Ang dali-dali naman na yun. Queen G5. Ito yung threat. Hanep, no? No, didepensahan yan. Dito na lang. No? Queen G2 eh. Hirap! Ang hirap noon. Hindi madepensahan. Kaya nga pagka ganyan, gumanito na lang. Binigay na nga lang yung reyna. Oh, kaso, gumanon pa rin eh. Tapos nag-rook doon para depensahan. Ayun. At ito po ay nangingisay na. Umasa pa pero wala eh. Natalo. At dahil sa talo na yan, lumamang si Arjun. Game number 3, natabla. Tapos game number 4, in a must-win situation si Wesley. Anong nangyari? Pakita ko po kung ano nangyari, no? Ayan po yung laban, no? Puti si Wesley, Italian game, at after po ng opening, equal yung nangyaring laban. Equal lang, ayan, no? So, normal lang po na Italian. Nabuksan yung e-file para po sa Torre. Si Wesley ayaw ipalit, kaya umalis yun doon. At ayan na nga po, medyo slowly pinapalit ni Arjun Erigaisi. So, very equal po yung laban, pero Wesley kailangan gumawa ng something, kaya nagtulak. Ayan, pagkatulak po, si C6 para hindi maka D5, si C4. Magdi-D5 pa rin. Kaya kinapture, queen takes, and then nag-knight doon. Tumalon yung kabayo ni Wesley. Gandang tingnan, no? May threat dito, may threat dito na sinagot ng knight E5, hinarangan. Ngayon, si C5, ganda ng C5, no? So, may threat dito, hindi makapture dahil may ganun. Kaso, gumanon lang eh. So, ibig sabihin, binigay yung pawn, pero may counterplay pala yan. Ayun. So, equal pa rin. Ngayon, pwede nang kainin ni Wesley So ito eh. Kaya lang pagka-capture takes, atakado to, gagalaw. May mga bawi din dito at yung po ay equal. Kaya mas pinili ni Wesley na guluhin. Nag-queen siya doon sa F5 na mali. Kasi knight takes F2 lang and then nag-rook E3 si Wesley na wala daw gagawin yan. Ba't pa rook E3 pala? Gaganito. Gaganon. Ang sabi, queen D6 na lang daw. Kaso ayaw niyang ipalit yung reyna. Kaya nagganon para to prevent yung knight going to D3. Kaso queen C4 lang pumasok. At ito daw po, biglang lamang sa itim. Ayan o. So, ganyan nangyari. Ayan o, mali-mali na. O, gumanon. O, ginanon lang siya. Lupit nun eh, no? Sinacrifice yung reyna. Kasi mati ka dito. Wala kasing tempo. 13 seconds eh. O, oops, sacrifice, kinapture ang takes, pero pagka queen dito, naparesign na si Wesley. At ibig sabihin, hindi nakapasok sa main event or division 1 si Wesley. Pero ang kagandahan dyan, hindi ba siya laglag? Pasok po siya sa division 2. Pag nanalo siya doon, goods pa rin.
malalakas ang mga makakalaban niya din doon eh. Anyway, sino-sino ang pumasok sa main event? Ito po. Ayan, medyo putol-putol lang, no? Pero basahin ko na lang. Si Magnus, tinalo niya si Letwan Men 2.5.5. Si Arjon Erigaisi, talo kay Wesley. Si Nepo, tinalo niya si Jose Martinez 2.5.5. Si Fedosip, tinalo niya si Oparin 2.5.5. At si Levon, tinalo niya si Bidit 3-1. Anong po nangyari? No? So, ibig sabihin, Wesley So mapupunta po sa Division 2 na kung saan sino ba ang makakalaban niya. Ayan po si Nodirbek Yakubayev from Uzbekistan. Yan po makakalaban sa round 1. Ano po yan? Knockout din po yan eh. Anyway, hindi pa naman tapos ang laban. So, hintayin po natin yung mga susunod pa na pangyayari. Abangan nyo po yung mga next video natin nila Magnus at iba pang naglalaro. Muli ito po yung Coach PD Master Daniel Causo. Hanggang sa muling pagkikita. God bless po. Don't forget to like and share, follow, and subscribe. Bye-bye po. That little mouse, 'cause I'm an albatross.